Alam niyo po ba na ang kasama niyo sa Baofu ay mga taga Fujian din? In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba ay kasama din sa Fujian Gang na yan? Hindi po, Your Honor. Pero alam po ba ninyo na taga Fujian sila? Hindi ko po alam taga Fujian sila. Ang alam ko po si Huang Jiyang, hindi po taga Fujian somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Huang Jiyang. 3 government agencies file a money laundering complaint against 24 people, including dismissed Bamban Mayor Alice Guo and Cassandra Ong. Confident that she's trying to get into the Golden Triangle. Money laundering charges are filed with the Philippine Justice Department against dismissed Mayor Alice Guo and dozens of other persons linked to illegal offshore gaming companies. Si Alice Guo, ang dating mayor ng Bamban Tarlac, ay naging sentro ng isang kontrobersyal na kwento na kinasasangkutan ng malalim na koneksyon na tinatawag na Fujian Gang, isang kilalang organisasyong kriminal na nag-ooperate sa loob ng Golden Triangle. Ang Golden Triangle na kilala bilang isang rehiyon sa Timog Silangang Asya na sumasakop sa mga bahagi ng Myanmar, Laos at Thailand ay matagal nang naging pugad ng iligal na aktibidad, kabilang na ang trafficking ng droga at paglalaunder ng pera. Sa loob ng masalimut na network ng kriminalidad na ito, lumitaw ang Fujian Gang bilang isang makapangyarihang sindikato na nakikipahagi sa iba't ibang uri ng iligal na gawain, mula sa pagpupuslit ng droga hanggang sa money laundering at pinamumunuan ng mga maimpluwensyang negosyanteng Tsino na may kakayang makipagsabuatan sa mga lokal na opisyal. Ang pagkakasangkot ni Alice Guo sa grupong ito ay naging dahilan upang siya'y mawala sa pwesto bilang mayor at naglantag ng malalim na ugnayan sa pagitan ng mga kriminal na sindikato at mga pampublikong opisyal. Habang nag-uugat ang usapin ng pagkakatanggal sa pwesto umalingaw-ngaw, ang usap-usapan tungkol sa kanyang partisipasyon sa mga aktibidad ng Fujian Gang, partikular na ang money laundering na may kinalaman sa bilyong dolyar. Ang kanyang koneksyon sa sindikatong ito ay nagbigay daan upang mapunyag ang mas malalim na problema ng katiwalian at kriminalidad sa mga antas ng pamahalaan at negosyo sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang Fujian Gang, kilala sa kanilang marangyang pamumuhay at tila walang katapusang yaman, ay gumagamit ng kanilang mga koneksyon at impluensya upang linisin ang kanilang itim na pera. Sa pamamagitan ng pagbili ng mamahaling mga ari-arian, pamumuhunan sa mga negosyo at paggamit ng mga kasino at nightclubs, nagawa nilang linisin ang kanilang kita mula sa mga iligal na aktibidad. Isiniwalat ng mga ulat na ang kanilang mga aktibidad ay umaabot hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya, kabilang na ang Singapore, kung saan maraming mga ari-arian ang binili gamit ang malalaking halaga ng salapi upang itago ang pinagmulan ng kanilang yaman. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alice Guo ay tinuturing na isa sa mga pangunahing kasangkapan ng Fujian Gang sa Pilipinas. Ang kanyang kakayang makapasok sa politika at ang kanyang koneksyon sa mga negosyante at iba pang mga opisyal ng gobyerno ay nagsisilbing pintana ng sindikato sa mga pagkakataong may lusot ang kanilang iligal na aktibidad sa loob ng bansa. Habang lumalalim ang mga investigasyon sa kanyang mga pagkakasangkot, lumalabas ang maraming ebidensya na nagpapakita ng kanyang posibleng papel sa isang masalimuot na web ng kriminalidad na nagdudulot ng malaking epekto sa ekonomiya at seguridad ng rehiyon. Ang kasong ito ay hindi lamang isang kwento ng isang pagpapatalsik sa isang mayor at pagtakas sa ating bansa. Ito ay kwento ng kapangyarihan, katiwalian at ang walang humpay na pagnanais ng mga sindikatong kriminal na mapanatili ang kanilang impluensya sa mga lehitimong institusyon sa pag-usbong ng mga bagong impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Alice Guo at ng Fujian Gang. Maraming tanong ang lumilitaw tungkol sa lawak ng kanilang impluensya at ang magiging epekto nito sa hinaharap ng pampublikong pamamahala at pagpapatupad ng batas sa rehiyon. Habang sinusubukan ng mga otoridad na idismantle ang mga aktibidad ng Fujian Gang at mga katulad na organisasyon, ang kaso ni Alice Guo ay nagsisilbing paalala ng patuloy na laban para sa katarungan, integridad at ang pagsisikap na supuin ang mga kriminal na sindikato na patuloy na nagbabantang guluhin ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Halika, ating pag-usapan ng mas malalim ang patungkol sa Fujian Gang. Kamakailan lamang napabalita ang ilang miyembro ng Fujian Gang dahil sa kanilang bilyong dolyar na kaso ng money laundering o paglilinis ng pera
Ngunit kakaunti lamang ang nakakalam nito tungkol sa kanilang mga marangyang pamumuhay at mga lihim na gawain. Ayon sa isang ulat, maraming bagay ang nagkumpiska ng pulisya mula sa mga tahanan ng miyembro ng Fujian Gang. Isang informant ang nagsabi na isang marangyang bahay sa Sentosa na pag-aari ng isang miyembro ng Fujian Gang ay napakamahal ang mga kasangkapan, kahit ang maliliit na gamit sa bahay at ang laruan ay mga branded tulad ng Hermes na tsinelas na umaabot sa $1,000. Dahil may limitasyon ang mga Chinese citizens sa paglipat ng pera sa ibang bansa, gumagamit sila ng mga kumpanya para dito. Maraming luxury bags din ang nakumpiska ng pulisya. Ayon sa informant, ang mga miyembro ng triad ay gumagamit ng peking dokumento upang palabasing kailangan nila ng pondo para sa negosyo, at ito ang kanilang ginagamit upang mailipat ang itim na pera sa ibang bansa. Ilan sa mga halimbawa ay ang tindahan sa Orchard Road na may mataas na renta na umaabot sa $1,000 bawat buwan. Ang renta para sa mga tindahang ito ay hindi nababayaran sa kita ng kanilang mga mabababang benta, kaya tila wala talaga silang layunin magnegosyo. Ayon sa isang karagdagang informant, ang isang mabisang paraan ng paglilinis ng pera ay sa pamamagitan ng mga kasino. Ang pera ay hinahati at itinataya sa kasino upang kahit matalo ng bahagi, ang natitirang halaga ay nalinis na. Nagkaroon din ng paglilinis ng pera sa pamamagitan ng nightclubs. Karaniwan, sinusuportahan ng mga miyembro ng gang ang isa't isa sa kanilang mga negosyo sa nightclub sa pamamagitan ng pagtalaw at paggasto sa mga ito. Ang mga miyembro ng Fujian Gang ay namumuhunan din sa mga lehitimong negosyo upang magmukhang tapat at maayos. May iba pa na namumuhunan sa mga sektor ng edukasyon dahil sa malinis na imahe nito. Ang ilan sa mga ito ay nagbibigay ng malaking donasyon kapalit ng posisyon tulad ng honorary chairperson. Ang real estate ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang linisin ang pera. Bukod sa nasisihan ang may-ari sa kanyang ari-arian, maaari pa itong ibenta para kumita kapag tumas ang halaga ng mga ari-arian. Sa ganitong paraan, ang perang nakuha mula sa pagbebenta ay magiging malinis na. May mga luxury cars at koleksyon ng mga mamahaling alak na ayon sa mga eksperto ay ginagamit para sa pagpapakita ng kayamanan at paglilinis ng pera. Halimbawa, ang mamahaling alak tulad ng Macallan whiskey ay binibili at itinatago sa kanilang mga tahanan. Ang mga real estate agents at iba pa mga profesional ay madalas na hindi nagtatanong kung saan nanggaling ang mga pera ng kanilang mga kliyente dahil sa takot na mawalan ng malaking komisyon. Ito ay nagiging malaking hadlang sa pagtuklas ng mga iligal na gawain. Gayunpaman, ang mga otoridad ay patuloy na nagmamatsyag at naghahanap ng mga ebidensya upang labanan ang ganitong uri ng krimen. Ang kaso ng napatalsik na mayor ng Bamban na si Mayor Alice Guo na di umano'y bahagi ng Fujian Gang ay nagpapakita ng koneksyon sa mga iligal na gawain tulad ng money laundering sa Golden Triangle. Ang kanyang partisipasyon sa grupong ito ay naglalantad ng mas malalim na problema ng pagkakasangkot ng mga lokal na opisyal sa mga international na sindikato na nagpapabigat sa sitwasyon sa ating bansa. Lucas 8:17, sapagkat walang lihim na hindi malalantad at walang natatago na hindi mabubunyag. Sa panahon ngayon, marami ang nasasangkot sa mga krimen at katiwalian tulad ng pagpapatalsik kay Alice Guo bilang isang mayor na nasangkot sa mga iligal na gawain ng Fujian Gang. Ang kanilang mga aktibidad na kinasasangkutan ng paglilinis ng pera at iba pang mga krimen ay isang matinding paalala sa atin ng kasamaan na kumakalat sa ating lipunan. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita ng pangangailangan para sa hustisya, integridad at katotohanan. Mga prinsipyo na itinuturo sa atin ng ating Panginoon Jesus at ng kasulatan ng Biblia. Ang talatang ito mula sa Lucas 8:7, isang maliwanag na paalala na walang kasalanan o lihim na mananatiling nakatago. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang katarungan ay nagbubunyag ng bagay na lihim upang ang kasamaan ay maparusahan at ang mabuti ay maghari. Sa konteksto ng kaso ni Alice Guo at ng Fujian Gang, nakikita natin ang isang halimbawa ng lihim na kasalanan na unti-unting lumilitaw sa liwanag ng katarungan. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo ng ating Panginoong Diyos na maging mga saksi sa katotohanan sa mundo.
Ipinapaalala sa atin na hindi tayo dapat magbulag-bulagan sa harap ng kasamaan, kundi maging mga tinig ng katwiran at hustisya. Ang kaso ni Alice Guo ay nagsisilbing babala na kahit gaano man tayo magtago ng ating mga maling gawain, ito'y laging mabubunyag sa tamang panahon at ang katarungan ng ating Panginoong Diyos ay mananaig. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, dapat din tayong maging mauwain. Hinihikayat tayo ng ating Panginoong Diyos na ipanalangin ang mga nagkakasala na sila'y magbago at magbalik loob sa Kanya. Hindi huli ang lahat para sa pagbabago at pagtanggap ng kapatawaran ng ating Panginoong Diyos. Tulad ng sinabi sa unang 1 verse 9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa atin sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Ang talatang ito ay nag-aanyaya sa bawat isa sa atin, kabilang na ang mga sangkot sa mga maling gawain na magsisi at magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Sa huli, ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng bagong simula sa lahat ng nagkakamali. Habang ibinubunyag ang mga lihim ng mga masasamang gawain, tayo ay nananalig na ang ating Panginoong Diyos ay magdadala ng katarungan at magbibigay siya ng pagkakataon para sa pagbabago. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, sa harap ng mga isyu at kontrobersya sa aming paligid, tulad ng kaso ni Alice Guo at ng Fujian Gang, kami ay lumalapit sa iyo. Hiningi namin ang iyong liwanag na maghari sa bawat sulok ng aming lipunan at ang iyong katarungan ay mamayani. Naway magbukas ang puso ng mga nasangkot sa mga maling gawain at magbalik loob sa iyo. Pagpalain niyo po ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay na naapektuhan ng mga pangyayaring ito. Gabay niyo po sila patungo sa pagbabago, kapayapaan at sa iyong walang hanggang pagmamahal. Inyo rin pong gabayan parati ang lahat ng viewers ng channel na ito. Pagpalain niyo po sila at ang kanilang pamilya. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.